Mga kasambahay, ngayon hulaan nyo kung nasaan kami. Tignan nyo to, oh. Nasaan tayo? Holland? New Zealand? Hindi. Nasa Pilipinas pa rin tayo. Pilipinas, Oo. siyempre. Nandito tayo sa malamig na lugar. Kaya nga nakalamig. Dito sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Ito pala yung isa nga sa mga pinukuhanan ng mga events organizers, mga wedding planners, pag gumagawa sila ng isang malaki at isang Event, special na wedding. Yes. Mga flowers dito na kinukuha, imbis na mag-import from Holland. At nandito rin yung mga iba't ibang klase ng gulay. Vegetable basket, kumbaga ang tawag, at yung mga strawberry. Saan kilala itong lugar na ito? Sa berries. 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 Meron Punta silang berry picking Ay, dito. puntahan natin yung berry farm. Mag-berry picking tayo. O parang marami Oo. din ng mga kasambahay natin kung saan sila pupunta. At ma-enjoy nila yung na-enjoy ng ibang mga bansa na merong apple picking, merong cherry picking. Dito sa Dito, Pilipinas, berry picking naman. At flower picking. Ay, di pwede. Hindi pwede. Hanggang berries lang. Tara, puntahan na natin yung mga berries. Oh, tara, ikutin natin ang buong Kapatagan, Digos City. Bro, sino tinatawagan mo? Si Hepe? Hello. Wala. Okay lang natin ang pan dito, police assistance. Hello. Eh, ito pala eh. Eh, ito pala si Hepe. O, sige na. Binabanbanan ka ni Hepe. Halika, mamaya Hepe. po. Kasama ko ang ating chief of police ngayon na ang Digos City. Ang ganda dito sa lugar ninyo. Malamig. Naikot na natin lahat yung mga kakaiba na para kang nasa ibang bansa. Nakita Yes, mo to? Meron ditong strawberry picking, mulberry picking, lahat ng Raspberry. klaseng gulay Yes, sir. na makikita doon sa sikat na syudad doon sa Luzon. Then may Nandito rin. flowers din po, sir. O, tsaka mga bulaklak. Pero may tanong lang ako sa iyo, no? Paano natin na-maintain or ano yung ginagawa nyo patungkol sa public safety and security? Sir, may nakadeploy po tayo dito na 16 personnel for tourist police. Dito, may mga Yes, sir. tourist Sa police mga tayo tourist dito. destinations. Ito, lahat yan. Sir, augmented din po tayo ng dalawang mobile forces natin dito, sir. Yung Eh, first kailangan mobile natin force. yan kasi yung mga mobile force natin nandun sa mga bundok doon mismo. Yes, sir. Di ba? At saka meron din po tayong training camp na mini-maintain dito, sir. Dito po tayo nagtitrain ng mga bisok natin, sir. Napuntahan ko na yun eh. Yes, sir. Nag-inaugurate kami nung deputy chief PNP nyo pa ako. Yes, sir. Kaya, Yes, sir. ang ganda doon, maliban doon sa tourist police, paano pa yung public safety naman, tsaka paano na susuportahan yung tourist police na to. Yes, sir. Well supported po tayo ng local government unit po natin, sir, ng Digos City, as well as ang ating barangay captain na si Kapitan Wantoy, na provide din po sila ng mga barangay tanos nila to augment our personnel sa public safety po, sir. Napaka-importante yung role ng ating mga frontliners Yes, sir. sa iba't ibang ahensya, sa Yes, iba't ibang organisasyon. Yes, sir. Kumbaga, mga united frontliners to eh. Di ba? Yes, sir. Yun ang kanilang tried and tested formula sa pag-maintain ng public safety and security. Yes, Kumusta ang crime situation, yung drug affectation, at saka yung insurgency situation? yes, sir. Ang Davao del Sur po, sir, is insurgency free na po tayo dito sa Davao del Galing Sur, naman. sir. So wala na yung mga kaibigan natin dyan. Yes, sir. Dahil po yan sa tulong ng ating mga
programa sa PNP po sir at sa Armed Forces of the Philippines po sir. Pati dito, ang ganda. Ha? Yes, May sir. mga bisita pala tayo dito. Yes, good At morning, ma'am. safe ang ating mga kababayan. Yes, Nakita sir. mo sila, yun ang importante. Hahanapin ng mga kababayan natin kung saan safe magbanding ang bawat pamilya Yes at po sir. turista. Ayan po sila, kasama yung mga Morning, buong ma'am. pamilya. Magandang umaga po. Oh, from Yun, Tacurum pa sila, din, ma'am. Tacuring City. Hindi na kayo pupunta doon sa Luzon na napakalayo, yung mataas na bundok doon. Ha. Sige, yung drug affectation naman natin. 19 barangays na po ang drug cleared natin dito sa ating city, sir. And continuous po yung programs natin na completely drug cleared po ang buong city po natin. Sa tulong Drug po, cleared? Grabe. Something na pwedeng ipagmalaki, yes po sir. insurgency free, Yes, sir. at napakababang crime rate. crime rate. Talagang dadagsayin kayo ng mga turista. Mga iba't ibang galing na probinsya. Kanina na Tacurum tinanong City, natin, sir. Tacurum City, Yes, layo sir. doon, ano ba yun? Diba? I'm sure maraming taga Davao City dito Yes sir. dahil malapit lang ang Davao City. Wala bang mga nagtatago doon na mga Wala, sir. kriminal? Ha? Yung bahay na yun. Ha? Wala bang mga kaibigan dyan na mga no permanent address? Wala, po, Wala sir. na. Yes po sir. Ayan, Hepe. May gusto kang sabihin sa mga kababayan natin? Yes po sir, sa lahat po ng mga nanonood at tagapakinig ng programa natin sa radyo at sa TV, inaanyayahan ko po kayo na pumunta, bumisita dito sa aming lugar. Wonderful Pinas! Mga kasangbahay, nandito po tayo sa isang lugar na hindi masyado napapag-usapan pero napakaganda po ng istorya. Nandito tayo sa Santa Cruz, Davao del Sur. At kasama ko si Jen Ross para kausapin kung sino ang nasa likod kung bakit itong bagong successful na lugar dito sa Davao del Sur, Santa Cruz. Siyempre, pag sinabi nating successful na lugar, meron talagang behind. Ito yung mga wonderful people behind the successes of Santa Cruz, Davao del Sur. Kasama po natin ang ating napakasipag, si Mayor Tata Sala. Sinong hindi nakakakilala kay Mayor Tata? And of course, ang kanyang may bahay, si Ma'am Board Member Jamaila. Magandang araw po, Ma'am. Mayor, magandang araw po. Timing yung pagpunta namin dito dahil napakaraming tao. Nakita namin, masaya ang lugar ninyo. Ano bang meron dito ngayon? Ika-104 na pong anibersaryo. Isa ito sa ika-3 bayan sa Mindanao na oldest municipality.
sa buong Mindanao. Mayor, nakailang taon o terms na kayo dito? First time ko na maging mayor. First term. Ibig sabihin more than 2 years na si Mayor. Pero napansin po namin, maraming mga bagong istruktura dito, mga bagong proyekto. Parang hindi ko na kayang i-memorize yung dami ng projects ni Mayor eh. That is something wonderful sa isang administrasyon ng local chief executive that in 2 years time or na-achieve mo yon. Wala pa akong naririnig na nakatapos ng 3 terms ay may ganito eh, kakaiba, no? Hindi ako politiko, biglaan lang. Oh. Hindi ako taga rito. Kahit ngayon, wala ko address dito. Wala na, hindi ka napaalisin ng mga taga Santa Cruz. Pero as a mayor kasi, hindi ang tituloy ng posisyon. Isang responsibilidad na dapat gampanan mong mabuti. Bino, kinausap ko sila lahat. Kailangan buo tayo, kailangan ginawa namin yung pangalan na Juan Santa Cruz. Juan Santa Cruz. Nagkaisa kami lahat. Oo, nagkaisa. Si Mayor, bago talaga dito at hindi siya taga dito. Pero napagkaisa niya yung mga mamamayan kahit anong sektor ka, inclusive lahat. Kumbaga, walang maiiwan. Parang isang pamilya. Unahin mo yan. Pag maganda na yung peace and order na yan, pasok na yung investor. Kailangan may investor friendly. George, Yes, sir. Kumusta naman dito sa Santa Cruz? I am amazed and somewhat overwhelmed because of the LGU support. Pinakamalaki, sir, sa bayan ng Because of the wonderful support. Yes, sir. Tama ba? LGU support. Yeah. Yes, to law enforcement and other allied forces. So, nandyan na po yung military natin, sir. Andyan yung force multipliers natin. Even the workers ng the church, barangay tanods, all in all, sir, they are all working in unity towards the peace and order of Davao del Sur. Napaka-importante yun kasi para puntahan tayo ng mga negosyante Yes po, sir. at mga turista. Turista, sir. Di ba? Ipagmamalaki natin na ang support ng LGU ng Santa Cruz is ramdam ng pulis, ng army, ng tanod, ng kahit sino man dyan na force multiplier at saka frontliners ang support ng LGU. Importante talaga ang role ng mga frontliners para ma-maintain natin ang public safety and security. Since maganda ang latag, Yes, sir. maganda ang working relationship natin at support ng community sectors at lahat ng mga frontliners, kumusta ang crime situation at saka yung drug affectation at saka yung insurgency situation? As to crime situation, sir, we are proudly to say na the statistics of 2020 to 2024 in average is almost 1 per day. One crime per incident. day out of 102 population. Mga kanyan ha, 102,000 napakaganda. population, sir. Ang people of Santa Cruz are also peace-loving people. Peace-loving. Yes, sir. Kasi ang crime situation natin dito is mababa, associated with the discipline ng tao na they are not embracing into illegal drugs. We have 18 barangays 18. of Santa Cruz, sir. Ilan yung drug-cleared We barangay? have 14, sir. 14. 14. Lalabas na yung clearance nila din. Ibig sabihin, papunta na kayo sa drug-cleared municipality. Going to that direction, yes, sir. Napakaganda naman pala. Kasi yung apat na natitira nila ay under PDEA deliberation. Yung insurgency situation dyan sa kabundukan. Kasi alam ko, nandito pala ang jumping point ng Mount Apo. Yes, sir. The base camp of the highest mountain in the Philippines, andito sa Santa Cruz, sir. Sobra pong wonderful ang public safety and security ng bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya sa ating pong mga kababayan, halina po kayo dito sa Santa Cruz para mag-banding ang mga turista
at ang ating mga pamilya. Dahil dito sa Santa Cruz, ligtas ka. Talagang overwhelmed ako sa wonderful administration. Santa Cruz. At excited na akong makita at ma-experience. Pero bago tayo umikot, may gusto kang mensahe, Mayor, sa ating mga kababayan. Basta magkaisa lang tayo, suportahan natin lahat. Hindi manggaling sa akin yung idea, manggaling sa inyo, magpapasar doon sa council, mag-ingatan ng clearance. Kung approve na sa council, mag-support tayo 100%. So kung wala mang pundo yung munisipyo, maghanap si Mayor. Kaya dito, wala akong project dito na inabot na, sabi natin, 160 days. Before that, mga 120 tapos na. Kasi naka-savings ka. Isipin mo, 150 days, at tapos mo 120. Sa sahod pa lang mga savings mo doon sa trabahante, magkano yun? Natapos mo ng maaga. Mangyari lang yan kung tulong-tulong lahat. Malaking may savings mo. Kaya sa time ko, yung PNP, times 3 ko yung budget nila. Kaya ang support ko sa army ko na kumpanya ng dito, mas malaki pa sa 3 probinsya na sinuporta sa batalyon. Isang order na importante talaga. Mayor, ikutin na namin. Pero alam ko, marami kang bisita ngayon. Pasamahan mo na lang kami sa iyong tourism officer. Nandito po tayo ngayon sa dati naming municipal hall, no, that is being converted into a state college. We call it Davao del Sur State College, Santa Cruz Extension Campus, prioritizing education as one of the directions of his administration. So, meron tayong 3 courses offered. That's Bachelor of Science in Agricultural Business, Bachelor of Science in Information Technology, and Diploma in Information Technology. And we are now on our 2nd school year. Now we are catering to around 500 enrollees already. And the perks of being an enrollee of this institution is that libre po lahat. No? Sinagot po ng LGU yung tuition fee. In fact, we are giving allowance to the students. The only thing that the students should do is to learn, to study hard at tapusin yung kurso because it will be them and their family who can benefit. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tagabuli, no? At sa likod ko is yung tinatawag naming Tagabuli Bay area. Ito yung isa sa Santa Cruz kasi is the top producing area for bangus production. No? So marami tayong mga fish cages nakita nyo. It is a regulated fish cages just to minimize pollution, no? And on the back of the fish cage area is kita yung mangrove reservation. That's part of the marine protected area ng Tagabuli. And on the other side is mayroon kaming sandbar, no? Tinatawag namin na Secret Island, that will be considered again for ecotourism development ng Santa Cruz. Isa siya sa mga sites na prevailing attraction. So we welcome people to really visit in this area because this is part of the Batu, Tuban, and Tagabuli seascape. Nandito tayo ngayon sa Pilan River, no? Isa ito sa pinakamalaking river systems ng Santa Cruz, and this area here is being considered now by the local government through the leadership of Mayor Tata to declare this one as an ecotourism zone. Yung entire 6-kilometer stretch ng river, no, both 100 meters both sides will be declared, no, as ecotourism just to employ appropriate use and utilization of the river. So with that, we are expecting na mas magiging maganda yung ecotourism development program ng Pilan River. Napakalaki naman ng farm ninyo. Ano yung mga tanim niyo dito? Meron po kaming Chinese cabbage. Ito yung malalaki, no? Yes po. Tapos ito po, sibuyas. Sa ganyan, gano'ng katagal na nakatanim yan? Months na po siya. Months na. Kailan ang harvest nito? Mga next month po. Malapit Pwede na. na siya i-harvest. Yung bumbilyan niya, yun ang pina-harvest, di ba? Lahat po. Inuhugot siya. Binebenta yung dahon, tapos yung bunga, no? Tapos yan po, mulberry po. Mulberry. Combination sila ng crop, hindi siya specific na isang klaseng tanim lang. Yes po. Ito po, patatas po yun. Ito patatas naman. At iba-iba, no? Kailan ba yun? Pagsama-samahin. Yes po. Ganda naman dito. Ito,
hina-harvest nyo rin to, hindi lang. Ang ano po, Display lang yata yan. no? display po. Everyday po ang tawag nila dito po. Itong gusto kong itanim kasi araw-araw na mumulaklak, everyday. Everyday Kaya talaga. everyday. Kaya everyday. Etong mga nandito nakatikip, ano naman yan? Ito yung strawberry. Yan po, pwede na po yan. Alam mo, very cool yan. Ang bilis mahinog. Kaya kailangan pinitas. Ito, very refreshing. Sarap. Hindi mo na kailangan sausaw sa salt. Pwede na. Kasi matamis. Masarap siya, ha? Sarap. Ito, pulang-pula siya. Patikim nga to. Cute. Kakainin ko. Ito sa akin, mas pula. Pag dito pumunta ka, magbabayad ka ng Ano po, entrance. wala po kaming entrance Wala dito entrance. sa Per kilo strawberry to. po. So, 50 Yes po. lang. So, magkano per kilo siya? 1,000 po. 1,000 Pero per kilo. depende po sa na-pick nyo po. Pero rin tumikim. Yes po. Kung marami natikam, wala nang Bawal bayad yan. 1 kilo kakainin ko ngayon. Ikaw yung titimbangin. Tama yung sinabi mo. Bago ka pumasok dito, titimbangin Titimbangin ka. ka. Pagkalabas mo, Titimbangin titimbangin ka ka ulit. Yun na yun. Yung babayaran mo. Maganda to kasi para may experience sa mga kasambahay natin, mga ating kababayan, dito pala sa Pilipinas. Dito sa Mindanao, meron tayong strawberry picking na pareho sa California. O ba't lalayo pa kayo? Dito sa Pinas. Wonderful Yes, Pinas. Dito sa Digos City, Kapatagan. Okay. Ang sarap. Wala kayong binibentang strawberry shake? Ay, wala po. Sayang no, may strawberry kayo. Kasi konti pa po siya. Dinesign nila to para sa strawberry picking talaga. Kaya mag-i-enjoy yung kung sino pupunta dito. Lalo mga bata, no? Yes po. Daling ko yung mga pokot dito. Tara na, bigyan natin bang natin. Pangatlo pa lang to, ha? Okay lang, sir. Ngayon, punta naman natin yung ibang lugar na meron din strawberry picking dahil napakarami daw dito nun. Naku, kikiluhin tayo ngayon. Ha? Kung ilan yung nakain natin kilo. Pwede mag-CR muna ako para gumaan. Ayos. Welcome to Bansaran, Davao del Sur! Ano ba to? Very speaking in 5 steps. 5 steps. 5 steps. So, step number 1, get your basket. Get your basket. Prepared tayo dyan. Basket Oh, na. Number 2, Parang ang laki nito, ah. wala tayong Makubusog ba tayo dito? A gardener will guide while you're picking. Saan yung gardener? Bambam! Banban, Yan. samahan mo kami ha. Enjoy the picking of ripe, Juicy. juicy. Kailangan juicy yan. Kailangan matikman namin. Yes, sir. Tapos Pwede, sir. ito, return the basket Akala to your pick registration area. Wait, titimbangin daw tayo uli. Ito na lang kinain natin. weigh your harvested. Oh. You can now eat and enjoy. Pwede bang baliktad, Kuyang? Sir, Bago number 5, 4 muna. pwede, sir. Privilege Ha? na. Kakain muna kami bago kami iwi-weigh. Ayos, tara na. Sige, sir. Tara. Ano ang pagkakaiba ng lugar mo sa ibang lugar na bakit hindi pwede? Wait. Oh. Ano yung bato? Bawal tayo dito. Don't eat eat. the berries. Pwede, don't eat pala, sabi mo, pwede namin kainin. Kinakain to? Meron nakakita ng ganito kaliit na berries. Ang bango. Pwede na kainin to? Sarap. Panisa, anong pangalan ito uli? Orange raspberry, sir. Bali ang scientific name niya, hybrid Loca raspberry. Sarap. Nung bata ko, ito lang ang alam ko. Hindi ko pa kilala ang strawberry. Kasi sa probinsya namin, wala namang strawberry. So, ito Marami talaga, ito. mulberry. Oh. Very healthy to. Pero yung sa amin, punong malaki. Lumalaki ito ng puno, di ba? Ay, sir. Bali mulberry. to Punong yun. malaki talaga. Sabi yung ginagawang gitara, mulberry. Ito yun, di ba? Yung puno Yung nito. puno. Sarap talaga. Antioxidant to, no? Yes, Oh, sir. yeah. More on, Berries. ano yun, sir? Ha? Antioxidants, anti-cancer. Ilang taon na tong mga berries nyo, mulberry? Almost 1 year na, sir. Ganun pala, 1 year. Bubunga na. Ay, sir. Magtanim na tayo ngayon sa atin. Sabi, Oh? Plan ko. mag-farming na lang kaya tayo. Mag-farming, tapos tayo rin mamimitas at kakain. Enjoy retirement Exactly. with a wonderful life. Di ba? Yeah. Wonderful life. Wonderful retired life. Yun. Alam mo bro, ang pagkakaiba nito sa mga ibang lugar na napunta natin,
yung farm to market road. Madaling puntahan kahit sino, turista, mga namimili, Accessible na siya. accessible. Na, hindi na kakaiba mahirapan talaga. yung mga farmers. Kasi usually yung mga farmers, di ba, dadaan pa ng mga bundok-bundok-bundok. Yung mga bumibili, dumadaan pa ng napaka-ilang. Kaya nagmamahal yung produkto. Kaya importante yung farm to market road. So, wonderful location. Nang akin lang to ha. Ikaw, Wala, naubos ko rin sa akin. akin lang to. Isang natutuwa ako sa na-discover natin sa lugar na to. Meron akong nakausap ng mga turista. Ang inakala ko, turista sila na local, na dito lang sa area din. Mga turista na nakausap ko galing ng Quezon City. Ibig sabihin niya, na-discover na uli itong area na to, itong area ng Davao or area ng Mindanao. Mindanao. Saka yung nai-enjoy ng mga tao sa California na meron silang apple picking, berries picking, meron na rin dito. Hindi ka nalalabas ng Pilipinas. Pero ang nagustuhan ko dito na isa pa, yung farm to market roads. Yun. Talagang accessible ang lahat. Kaya ng mga sasakyan. Malaking tulong yan sa mga farmers natin dito. Isa pa na dapat lagi kinoconsider na dito mo mararamdaman yung public safety and security. Isa po ito sa isang safe na lugar na puntahan. Hindi lang yun. Swak sa budget. Eksakto pa, swak sa budget. Yeah. Masarap pa ng pagkain. Pagkain at mga inns. Pwede mag-camping, mura, walang gastos. Siyempre, pinaka-importante, wonderful people, ang babait ng mga taga Davao. Wonderful bulubundukin. Look at that scenery, ang ganda. And wonderful climate. Nasa paanan tayo ng Mount Apo. Mount Apo, ang highest mountain ng buong Pilipinas. Pilipinas. Kaya pala malamig. Yan ang mga nasa bucket list ng maraming hikers at mountaineers. Mount Apo. Tara, akyatin natin? Pwede ba bukas na? Tutulog muna ako. Tama na. Okay. Mga kasambahay, huwag niyo kakalimutan, pangalagaan ng ating kalikasan dahil itong ipamamana natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Albert Martinez, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo. Oh, ako na pala. Mabuhay po tayo ng tahimik sa isang payapang pamayanan at ging dayuhan sa sariling bayan. Generous po at your service. Para sa bayan, para sa mamamayan. See you next time!